Sa mahabang panahon, ito ang aming buhay. Sagana sa pagkain, sa tubig, sa mga materyales. Simple, hindi magara, ngunit sapat para malampasan ang bawat araw. Pinunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Alam niyo ba, mahigit 1 milyong hektarya ng mga kagubatan na ang nawala sa bansa. Noong unang panahon, binalot ng lunti ang kagubatan ng ating kapuluan. 17 at 8 milyong hektarya ng buhay, hininga at tahanan ng libo-libong nilalang. Ngunit, paglipas ng mga dekada, unti-unti itong nawala. At noong taong 2022, humigit kumulang 7 milyong hektarya na lamang ang natitirang gubat. Mga piraso ng kalikasan pilit pang lumalaban. Sa gitna ng patuloy na pagkalagas ng ating mga punong minsan nagsilbing puso ng bayan. Kung gano'n nakalaki ang nawala noon, paano pa kaya ngayon? Hanggang kailan natin hahayaang tuluyang mabaon sa mga alaalang lunti ang ganda ng ating bayan? Narito ang ilan sa mga kwento ng mga biktima ng sakuna. Noon, dito kami kumukuha ng pang-araw-araw lalo na ang asawa ko na parating nasa labas. Napapagod para may maihain sa lamesa. Pero simula na mawala ang mga puno, nag-iba ang lahat. Tuwing tag-init, halos walang ani. Kapag umuulan naman, bumabaha agad. Bilang magulang, mahirap panoorin ang mga anak kong nagigising ng walang maiinom na malinis na tubig. Minsan umiiyak pa sila sa gutom, wala naman kami mabigay sa hirap dito. Naisip ko, baka isang araw, mapilitan na rin kaming umalis at iwan ang aming lupa. Pakiramdam ko, wala na akong kakayahan. Pero tuwing nakikita kong nagtutulungan ang aking mga anak, kahit bata pa, doon ko nararamdaman na kailangan kong lumaban. Dati po, puno pa po yung mga silid na yan. Lagi maingay sa tawa ng mga bata. Pero ngayon, kalahati na lang po yung pumapasok. Marami po sa mga pamilya lumipat na sa bayan para maghanap ng trabaho at mas maayos na titirahan. Ang iba napilitan na lamang po iwan yung mga anak sa kamag-anak, yung mga batang naiwan po, tahimik na. Mailan nga po na natatakot tuwing umuulan. Isa sa mga estudyante ko, umiiyak po tuwing umuulan. Baka daw po kasi bumaha ulit tulad ng mga nakaraang taon. Hindi lang po talaga physical ang epekto ng sakuna, ang trauma po, dala-dala po yan ng mga bata araw-araw. At kapag ang bata ay takot, syempre po, apektado rin po ang mga magulang. So, ang buong pamilya po talaga natatamaan o naaapektuhan. Isang panayam din, kasamang isang environmental expert ang nagbahagi ng kanyang panawagan. Sa bawat pagbaha, sa bawat pagkawala ng mga tirahan, hindi lamang kabuhayan ang nadadala ng tubig, kundi pati ang katahimikan ng mga bawat pamilya. May mga magulang natutulog ng may takot, mga batang paulit-ulit na nagigising sa ulan, iniisip kung babalik pa ba ang baha. Kapag pinangalagaan natin ang kalikasan, pinapangalagaan din natin ang kalusugan, hindi lamang ng ating mga katawan, kundi maging ang ating isipan, kasi ang bawat punong tinatanim ay proteksyon laban sa takot, gutom at pagkawatak-watak ng pamilya. Para sa mga pamilyang umaasa sa kagubatan, ang pagkawala ay mas malalim pa sa ugat ng mga punong nawala. Sapagkat sa bawat punong pinuputol, may buhay ding unti-unting gumuguho. Isang kinabukasan ng bata,
isang pag-asang dahang-dahang namamatay. Isang tibok ng pamayanang unti-unti ring humihinto. Sa kasalukuyan, ang dating tahanang gumuho kasabay ng pagkawala ng mga puno ay muling binuhay ng komunidad sa pamamagitan ng sama-samang pagtatanim ng bagong binhi na nagpapatunay na ang pag-asa ay tiyak na lalago at magbabalik sa buhay lupain. Kapag nagtanim tayo ng puno, hindi lang kalikasan ang binubuhay natin, ngunit pati ang pag-asa ng bawat pamilya. Ang bawat butil ng lupa na tinataniman ay simula ng pagbabago. Ang pagbibigay buhay muli sa kagubatan ay hindi lamang proyekto, kundi pangako. Pangako na aalagaan natin ang kinabukasan ng mga bata at babawi tayo sa kalikasang matagal nating pinabayaan.